kasaysayan ng Pilipinas ay kailangan nating ingatan dahil maaari itong maging basihan at pundasyon ng mga nangyayari sa kasalukuyan at mga mangyayari sa hinaharap. Ngunit paano kung ang mga naituro sa ating kasaysayan ay pawang gawa-gawa lamang at kwento para sa pansariling interes, panloloko at propaganda para sa mamamayang Pilipino? Diktador, walang puso, magnanakaw at mamamatay tao. Ang mga salitang pilit na inihahambing ng kasaysayan sa dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa ngayon, kung sakaling magtatanong ka sa ilang mga kabataan kung sino si Ferdinand Marcos, maaaring madalas na maging tugon nila ay diktador at martial law. Pero sino nga ba si Ferdinand Marcos na pilit na binibigyan ng napakapait na bansag at reputasyon ng kasaysayan? Si Ferdinand Edrelin Marcos ay isinilang noong September 11, 1917 sa bayan ng Sarat sa Ilocos Norte. Ang kanyang mga magulang ay sina Mariano Marcos at Doña Josefa Edrelin. Mayroon siyang tatlong kapatid. Sila ay sina Pacifico, Elizabeth at Fortuna Marcos. Nakapagtapos siya ng elementarya sa paaralang sentral ng Sarat. Kinuha niya ang kursong abogasya sa University of the Philippines at nagtapos ng cum laude noong March 1939. Habang nagre-review si Marcos para sa kanyang bar exam ay natalo ang kanyang ama na si Mariano Marcos sa pangalawang pagkakataon sa pagkakongresista. Ang tumalo sa kanyang ama ay si Julio Nalundasan. Si Julio Nalundasan ay nabaril at namatay pagkatapos ng halalan at si Ferdinand Marcos ang napagbintangan at hinatulan ng 17 pagkakabilanggo. Nasa loob siya ng kulungan nang nabalitaan niya na siya ay top-notcher sa bar exam. At pinayagan siya ng Korte Suprema na ipagtanggol ang kanyang sarili at sa kabutihang palad ay napawalang sala siya at napatunayan ng korte na siya ay walang kasalanan. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, siya ay umanib sa National States Forces bilang Intelligence Advisor Officer. Kasama si Marcos sa mga nakipaglaban sa Bataan noon na sinasakop ng mga Hapones at isa siya sa maswerteng nakaligtas noon sa Death March sa Bataan. Pagkatapos ng digmaan ay tinatag ang Republika ng Pilipinas noong 1948 at hinirang ni Nokoy President Manuel Rojas si Marcos bilang Special Executive Assistant. Noong 1949 hanggang 1959, nahalal siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Ilocos Norte. Noong 1959, naging kasapi naman si Ferdinand Marcos ng Senado at naging Senate President hanggang 1965. Sa pamamagitan ng kongresistang si Daniel Romualdez, nakilala ni Marcos si Imelda na kanyang pinsan na naging Miss Leyte noon. Tumatak sa isipan natin noon ang 11 days courtship na panliligaw ni Ferdinand Marcos kay Imelda at sumikat pa nga noon ang mga katagang binitawan ni Ferdinand Marcos na Love Me Now and I Will Court You Forever. Ikinasal ang dalawa sa Huwes noong May 1, 1954 at nagbunga kanilang pagmamahalan ng dalawang babae at isang lalaki na kanilang mga naging anak, sina Amy, Bongbong at Irene Marcos. Noong taong 1965 ay tumakbo si Ferdinand Marcos sa pagkapangulo at tinalo niya ang dating Pangulong si Diosdado Macapagal at siya ay idineklara bilang ika-10 presidente ng Pilipinas. Nang maupo si Marcos bilang Pangulo ng bansa, nag-iwan ito ng isa sa pinakamaituturing na magandang panahon ng kasaysayan ng Pilipinas. Marami siyang mga proyekto at programa noon na hanggang ngayon ay napakikinabangan pa rin ng mga Pilipino. Magbibigay ako ng ilan sa mga napakaraming programa ni Marcos na alam kong nakatulong sa ating bansa noon. Marami na ang mga naglabasang video sa YouTube na nagpapakita ng mga nagawa niya, kaya yun na lamang mga hindi masyadong alam ng publiko ang mga ihahayag ko. Ang layunin ng programang ito ay upang pataasin ang food supply ng bansa at upang maging self-sufficient ang bansa pagdating sa palay at bigas. Ang programang ito, kasama ang mga mananaliksik, ay nakadevelop ng tinatawag na IR-8 hybrid rice.
Kung buhay ka na sa mga panahong iyon ay malamang pamilyar ka sa mga sinasabi ko. Ang IR8 hybrid rice ay isang uri ng bigas na kung saan nakakapag-produce ng malaking butil ng bigas sa pinakamaiksing panahon lamang. At dahil sa programang ito, ang produksyon ng bigas sa Pilipinas ay tumaas. Kaya naman ang Pilipinas noon ay naging number 1 exporter ng bigas sa buong Asya. Unang pagkakataon na ang ating bansa ay naging self-sufficient dahil sa programang ito ni Pangulong Marcos. Ang Blue Revolution program ni Pangulong Marcos o mas kilala sa Biyayang Dagat program ay pinahihintulutan ng pamahalaan ang mga lokal na mangingisda na makautang ng pera sa gobyerno bilang tulong sa kanilang mga pangailangan. Ang programang ito ay tinutulungan din ng mga lokal na mangingisda sa iba't ibang pamamaraan ng pangingisda para mas lalong dumami ang kanilang huli at produksyon. Nang dahil sa programang ito, ang isdang katulad ng bangus, tilapia, hipon at iba pa ay naibebenta sa merkado sa napakamurang halaga. Ang programang ito ay sinusuportahan ng pagpapalaki ng mahigit 40,000 na baka na makakatulong sa mga local farms kung saan ang mga magsasaka ay mabibigyan ng isang pares ng baka, lalong-lalo na ang mga mahihirap na mga Pilipino. Ito ang kauna-unahang land reform code sa Pilipinas na kung saan humigit kumulang 9.2 bilyon na mga magsasaka ang nagkaroon ng sariling lupain sa 1.3 milyong hektarya ng lupain at maisan sa Pilipinas. Noong October 19, 1979, si Pangulong Marcos ay nag-utos sa Ministry of Health na i-adapt ang PHC o Primary Health Care. Sa pamamagitan ng medical program na ito ay nagkaroon ng akses at tulong ang mga kababayan natin, lalo na ang mga mahihirap sa suportang medikal. Ang layunin ng programang ito ay upang ma-improve at maitaas ang kalidad ng healthcare ng bawat komunidad. Ayon sa United Nations, ang programang ito ni Pangulong Marcos noon ay pinaka-epektibong programang pangkalusugan sa Asya. Ninais din noon ni Pangulong Marcos na hindi tayo magkaroon ng problema sa kuryente, kaya naman noong panahon niya, 20 power plants ang ipinagawa niya bilang tugon at solusyon sa problema ng Pilipinas at para maging self-sufficient tayo sa kuryente. Kaya naman noong panahon niya, napakababa lamang ng singil sa kuryente, hindi tulad ngayon na isa sa nagpapahirap sa ating mga Pilipino ang napakataas na singil sa kuryente. Narito ang ilan sa kanyang mga naipatayong power plant sa panahon ng kanyang panunungkulan. Ilan lamang ito sa mga infrastruktura na binigyang prioridad noong panahon ni Pangulong Marcos. Isang pangkabuoang kaunlaran para sa buong Pilipinas, hindi lamang dahil sa mga gusaling naitayo kundi sa isang matatag na republika. Ayon sa ilang lihim na kwento ng kasaysayan, ang Pilipinas ay may nakalagak na toneto-niladang ginto sa Swiss Bank at sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ay iningatan at pinangalagaan ni Marcos upang hindi manakaw at mapunta sa kahit na sino man na may masamang balak at nang mapakinabangan ito ng mamamayang Pilipino. Ayon din sa kasaysayan na ang gold asset na idiniposito ni Pangulong Marcos at Padre Diaz ay idiniposito noong 1950 at sa loob ng 50 taon, lahat ng interes nito ay inaasahan ni Marcos na mapupunta at mamanahin ng mga Pilipino. Subalit sa kabila ng lahat ng mga ito na mithiin ni Marcos para sa mga Pilipino, pilit siyang sinira ng mga taong ayaw na umangat ang Pilipinas. Ito ay ang mga oligarko o ang mga elitista. Ayaw nila sa mga patriot leaders tulad ni Quezon, Magsaysay, Marcos at Duterte. Dahil ang mga ganitong klaseng leader ay malaking hadlang sa kanila para sa New World Order. Kaya naman gumagawa sila ng iba't ibang paraan para mapabagsak ang mga ito. Gagamitin nila ang lahat ng galamay nila, media man o simbahan, para mapabagsak ang sa tingin nila ay hadlang sa kanilang mga plano.
Kung darating ang panahon ng muling may maupong Marcos sa palasyo, malalaman na kaya natin ang mga tunay na kalaban ng ating bansa? Lalabas na kaya ang katotohanan tungkol sa Global Debt Facility ng World Bank at IMF na lahat ng ito pala ay pag-aari ng Pilipinas na inalagaan at pinoprotektahan ni Pangulong Marcos? Lalakas na kaya ang pera ng Pilipinas dahil sa backup nating ginto at hindi na natin kailangang dumepende sa US dollars? Ilan sa inyo ngayon ang naniniwala na ang istorya at kasaysayang inilihim sa atin tungkol kay Pangulong Marcos ay maisisiwalat na sa lalong madaling panahon?